Yun oh. So, welcome back mga pare koy. Ako pala yung lingkod, si pare koy. So, ayun, siguro nakikita nyo, napakarumi ko. Sobrang pawis, talagang sobrang arikabok. Kasi dito kami pare koy, dito kami sa Muntinlupa Farm. Actually, naglilinis kami ngayon dito, nag-grass cutter at nagwawalis-walis para matanggal yung mga yung mga damo na hindi natin kailangan ba. So yun na nga, medyo napabayaan namin to kasi di pa naman gaano kadami yung manok namin, so nabakante ito. So ngayon, malapit na yung breeding natin, alam naman nating lahat na nag-aantay tayo dyan sa breeding natin. So kaya ngayon, piniprepare na namin mga pare koy. Actually, itong kinatayuan ko mga pare koy, ranging, cording ko to dito. So, prepare ko na, grass cutter na namin para sa dahan-dahan, pagdating ng sunod na taon, maintain na lang namin to ng grass cutter kasi last time napabayaan nga namin kasi nung lumipat kami dito, nakapokus kami sa farm, sa bahay, nagpatayo ng grada, so hindi namin to masyado natututukan. So ngayon, nandito ako ngayon dito sa side na to para tawag dito ay maglinis. Actually, inano na rin namin, prepare na rin namin yung magiging ranging ko. So ito yung magiging ranging ko mga pare koy. Dito, medyo mahaba pa yung damo. Nakakatakot nga dito maglakad-lakad kasi di natin alam kung anong meron dito. So, ayun, yung lingkod talagang ako naman kasi dito, gaya ng sinasabi ko pare ko, na hindi kasi ako yung tipo ng may-ari ng farm na patamad-tamad. Talagang ako mismo yung gumagawa ng mga gawain dito. Yun nga, pati grass cutter ako, nagwawalis, kung ano-ano kung pwede kong gawin. Di kasi ako tawag dito katulad ng ibang mga pare ko na inaasa talaga. Ako mismo hands-on ako kasi gusto ko na yung gusto kong mangyari sa manukan ko ay ako mismo makikita ko kung paano ko siya paplanuhin, i-visualize ko ano yung gusto kong gawin dito, plano. Dito ilalagay yung ranging mga pare ko. Kung makikita nyo, malawak-lawak to. Actually, tingin ko dito mga 3,000 square meters ang ano na to. Ito yung gagawin kong range area. Bale, 1 anto, dalawa yung gagawin ko dito kasi medyo malawak naman siya, so mahaba. So more or less mga 3,000 square meters gagamitin ko, tapos hahatiin ko 1,515. Kaya meron na rin akong mga nabiling mga tubo, naka-ready na, tsaka yung lambat naka-ready na rin. Dito na lang kasi dito banda na iilang yung trabahador na magtrabaho dito kasi napakahahaba ng damo. So ngayon nililinisan ko muna para pag malinis na to dito, makikita na nila yung nila, maapakan nila kasi ito kasi nakakatakot mahaba yung damo, di natin alam kung ano yung nakasiksik dyan. So yun, pag matapos to, saka naman nila tatrabahoin yung dalawang brooder. Magpapagawa ako dito ng dalawang kubo na 1 anto para sa first batch at second batch ko. So yun, para sa pahulugan system ko yan na talagang gagastusan natin, lalagyan natin sila ng pasilidad na maganda para sa mga sisiyo natin na medyo maganda rin. Saka dito rin madamo, which is maganda rin magpagala ng sisiyo kasi marami siyang damo. So which is yun naman talaga maganda sa mga sisiyo natin, yung mga damo na meron silang makain-kain ba. So ito siya mga pare ko dito. Yan, actually lalambatan namin to dito. Ang isa pang challenge namin din dito kasi ang challenge namin dito unang-una, napakaraming uwak dito. So alam nyo naman yung uwak na kapag meron tayong mga sisiyo medyo delikado. So ayun, ang balak ko dito ay talagang mahirap kasi biruin mo, magtatayo ako ng mga pare ko ng lambat, tsaka yung taas din lalambatan ko rin. Kumbaga ikukulong ko yung kubo na puro lambat, napakalaki nito. So yun, gagawin ko yun mga pare ko para lang maprotektahan natin yung mga sisiyo natin kasi di naman biro na baka maano ng uwak. So di naman natin kayang yan, pwede natin silang itaboy pero pabalik-balik lang din. So much better, lagyan na lang din talaga ng harang yung taas kasi di naman po pwede na magtatambay ako dito magdamag para magbantay sa sisiyo ko. So yun na nga, balik tayo. Ito yung ranging ko din na isa, dito ko rin ilalagay. Dito yung 1, range 1 yung dito. Dito naman yung pang-range to ng mga pare ko. Yan. Meron ding mga nyug ng mga bata pa, maliliit, which is advantage ko kasi itong mga nyug na to nagbibigay ng lilim sa sisiyo. So pwede rin sila makakapagtago-tago dito. Malawak-lawak to mga pare ko hahatiin ko to. Kung makikita nyo, mahaba talaga ng damo dito.
Diyan banda, napakahaba talaga. So, yan. Talagang igagrass cutter ko yung mga pare ko. Ako mismo nag-grass cutter. Kung napapansin nyo, napakadumi ko talaga. So, yun. Mapapansin nyo, ito yung manukan ko dito mga pare ko. Medyo malaki-laki na rin yung mga nalinisan ko. Yan. Ito pala yung manukan ko mga pare ko. Simple lang. Ang akin lang naman kasi dito na lagi kong inaano na kahit di man siya masyadong kalakihan, basta malinis, ay ayos na ayos yun para sa akin. Especially kung may bisita ka, medyo kahit paano presentable naman kung may papasyal ba dito ba. So, yan siya mga pare ko. Yun, marami pa akong gagawis puputulan dito. Kumbaga, malawak-lawak pa ito. I-grass cutter ko dito. Yan. Kasama to dito sa magiging cording ko. Itong banda. So, konti na lang to. More or less, mga 3 days. Matatapos ko rin to mga pare ko, siguro 3 days God willing. Kung 3 days o baka abutin pa ng 5 days. So far naman wala pa namang itatali dito, kaya okay lang. Kaya dinadahan-dahan ko na rin kasi yung damo talagang hanggang gabewang na. So nakakatakot na rin dito maglakad-lakad ba. So ngayon naglilinis kami, nakasingit ng oras para naman sa episode 2 ng vlog ko para makita ninyo kung ano yung itsura ng manukan ni Parikoy TV. So ito siya mga Parikoy. Yan. Pasyal ko kayo mga Parikoy sa ranging ko sa cordon area ko mga Parikoy. May kambing pa nga ako dito, yan. So ito yung cording area ko mga Parikoy dito. Yan, makikita nyo, yan yung cording area ko. Malinis na, naka-maintain na yan sa grass cutter. Doon naman sa may bakod ko o sa gate ko, kulang na lang din yung sa linis. So, yun mga pare kayo, nakikita nyo na yung mga manok ko dito sa paligid, kita nyo ang pupula, ang healthy. Kasi dahil yan sa paglilinis mga pare ko, yun talaga yung rule ko dito sa sa manukan ko sa farm na kailangan laging malinis kasi lahat naman meron namang mga magagandang bloodline. Magkakatalo na lang yan sa alaga ng ating mga manok, lalo na upbringing sa sisiyo. So far naman okay naman yung namin dito, yung takbo namin dito kasi dito sa Quezon, napansin ko medyo malamig kaya yung damo dito napakalago din talaga, which is yun naman yung advantage namin dito dahil sa mga damo mga pare ko. So, ipapasilip ko sa inyo yung iilang kong pirasong mga manok pare ko. Kung naitatanong nyo, ang bloodline ko pala dito, mga Mount Banahaw, tsaka meron akong sa Banahaw, meron akong Super Brown, Red, Lemon, Perfection, Tornado, yan yung mga bloodlines ko dito. Tsaka sa sweaters naman, meron naman akong ng mga Red at saka EJ. Diyan lang yung umiikot-ikot yung bloodlines ko, tsaka may bago akong pinarating na tryo kasi marami kasing tawag dito nag-request sa pahulugan na yung gray. So which is yung gray, hiyang ko din talaga yung kulay na yan. So nag-acquire ako ng Larry Romero Gray, 4 na inahin, isang brood stag. Yan yung bago ko dito mga pare ko na ipapasok ko sa aking farm para i-share naman din sa mga may gusto na sumali sa ating mga pahulugan pare ko. So papakita ko sa inyo mga bloodline pare ko. So yun mga pare ko, pakita ko sa inyo yung bloodlines kung anong meron dito sa Parikoy TV. Na tulad ng sabi ko, mga manok ko dito ay Super Brown Red, mga Mount Banahaw, at saka sweaters ng Red, EJ. So yun yung mga manok ko dito mga pare ko. So pakita ko sa inyo pare ko yung mga bloodlines ko kung anong meron dito. Ayan, yan yung Super Brown Red natin mga pare ko. Itong Super Brown Red na itong mga pare ko, selection ko na to. So ito yung gagamitin ko nitong early bird. So yun, na-select ko na, maganda yung buto, yung sukat, tsaka balansyado yung balahibo, pati yung buntot. So isa to sa mga candidate ko sa early bird mga pare ko. Ito ay isang Super Brown Red. Poston. Pare ko, Super Brown Red ko rin to. Ito yung dark side na Super Brown Red. Candidate ko din to sa sa early bird. Ayan, medyo dark lang yung kulay nito. Pero magandang manok. Talagang meron ding abilidad, malakas din. So
So yan, isa yan sa mga ano natin, gagamitin sa early bird para sa pahulugan system natin mga pare ko. Yan. So ito rin mga pare ko, ito ay isang tornado hatch. Ayan. So selection ko na rin to. Actually kapag namimili ako ng mga broodcock mga pare ko, yung mga broodstag, sinisigurado ko na yung buntot nila naka 45 degrees at yung katawan nila ay heavy bone. So ganun talaga ako mamili mga pare ko na yung yung buto ng manok medyo matigas para maganda din talaga yung structure naman. Yan. Ito yung tornado natin mga pare ko. Atras ka ton kasi gigirian ka na. Ayan mga pare ko, ito naman yung natin, Golden Boy sweater. Actually authentic to, galing to kay EJ. Ito yung na-acquire ko last year. So medyo molting niya siya ngayon. Ayan. So nakikita nyo, talagang gwapo, pongkan, banderahan. Yun naman talaga yung gusto natin na mga manok, especially sa mga sweaters. So yun, kumuha din ako ng magandang sweaters din. Yan siya mga pare ko. EJ na Golden Boy sweater. Yan. So, yan mga pare ko, ito naman ay isang Larry Romero Gray. Actually, last week lang to dumating. So, bago to. Ito yung bago kong pinasok na bloodline sa manukan ko. Kasi maraming nagre-request na ito sa pahulugan. So, kumuha ako nito ng tryo. Tsaka in advance, kumuha rin ako ng personal na bullhen ni Livestrong Game Farm, si Idol si Dimapelix. So, ayan, dito natin ipapasok para straight breed sila na Larry Romero na hatch gray. So napapansin nyo mga pare ko, mahilig ako sa straight comb na manok mga pare ko. Ito naman ay isang possum sweater, napakapoging manok, pongkan din. Galing din naman to kay iBandy, authentic din to na na-acquire ko. Bullstag na rin to. Isa to sa mga materialis na meron dito sa farm. Yan, napakagandang manok nito. Poging-pogi talaga tong manok na to. Possum sweater of iBandy yan. So ito naman mga pare ko, ito yung Gilmore hatch ko. Yan, galing to kay iBandy. Yan. Bullstag na rin to, medyo palugo na rin. Yan, isa yan sa mga materialis dito sa farm. Pure Gilmore to na kay iBandy galing. So ayun, magandang sukat, balansyado. Yung katawan niya, ganun pa rin, heavy bone. Kasi lagi talaga akong ganun mamili mga pare ko, heavy bone palagi yung manok. Yan. Pakagandang manok, maganda sukat. Yan ay isang Thompson White. Nagkaroon ako ng Thompson White kasi niregaluhan ako ng isang puting inahin. So wala naman akong materialis na puti. So ginawa ko, kumuha na din ako sa kaibigan ko ng pure Thompson White. Yan, isa lang yan, pangulay ko lang to. So susubukan natin magparami ng puti. Kita nyo, straight comb pa rin, kahit off color. Mahilig talaga ako sa straight comb. Yan, Thompson White yan mga pare ko. Yan, ito naman mga pare ko, ito yung na-acquire ko kay Mount Banahaw. Last year ko lang din to na-acquire. Halos kasabayan ng EEJ. So ito, authentic to na lemon. So far, ito yung tawag dito, laging nasa-sold out sa manukan ko itong lemon. Duke Halsey lemon to. From Mount Banahaw Game Farm. Ang mga pare ko. Bullstag na rin yan. Talagang magaling din na manok. Mga pare ko, yan ang isang lemon. Yan. Selection ko na to. Produce ko na tong lemon na to. Yan, pinili ko siya kasi nandun yung katangian na hanap ko. Maganda yung sukat, pulang-pula yung mata. At isa pa, yung katawan niya, ganun din, heavy bone. At saka yung niya, sipit-sipita niya, talagang dikit na dikit. So, perfect talaga to na pang broodstag para sa akin. Class A siya, pang brood material. Yan, napakagandang lemon. Mount Banahaw lines din to. Yan. So, ayun mga pare ko, pinakita ko na sa inyo yung mga bloodlines ko, kung anong meron dito sa farm, para at least makita nyo kung anong meron alaga dito sa Pare Koy TV naman.
So, hoping mga pare ko na nagustuhan nyo itong episode 2 na pang tawag dito, pangalawang vlog ko. So, I hope na i-subscribe nyo at i-share. Tsaka comment din kayo mga pare ko kasi para meron tayong topic. Tsaka actually, ginawa ko tong vlog na to hindi para kumita. Ginawa ko tong vlog na to para tawag dito ay makapag-share ng mga techniques o tips sa breeding, paano maghanda ng manok, rearing. Kahit paano naman meron naman tayong experience na kasi medyo matagal-tagal na rin, way back sa Bisaya pa. Talagang nakamulatan ko na magmanok. So, nakakaintindi rin naman tayo kung paano yung tamang pagmamanok. So, yun ang mga pare ko. Maraming salamat sa inyo.